Magandang hapon lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kanyang galing Bandar Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang bantao, ay hinggil sa issue ng pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Walang Gutom 2027 DSWD Food Stamp program nito to eradicate hunger at ito yung flagship program ng DSWD sa Bagong Pilipinas. So, we boys support on DSWD Food Stamp approval in Congress. So, inaprubahan ng House Committee on Social Services sa ating Kongreso ang programa ng DSWD nito to institutionalize the Walang Gutom 27 Food Stamp Program. So, ito yung ating tinungayan topic o issue ngayon na yung ating DSWD ay yung kanilang flagship program na food stamp ay ng komite noong sa food social services. So ngayon ito ay babasahin pa sa ating kongreso at ipapasa hanggang sa tuluyan na ito maging batas at ito ay mandato na ipapatupad ng ating DSWD para matulungan yung ating mga kapuspalad o yung mga vulnerable sector na hindi walang trabaho o walang sapat na kinikita na ating mga kapuspalad. So, pinasasalamatan ng DSWD from spokesperson Irene Dumlao ang House Committee on Services sa pag-aproba nito ng nasabing food stamp program nila mula doon sa ipinapasang House Bill A 532, 8899, 110 and 10202. So yan yung mga bill na series of bill na iba't ibang bill na House Bill HB na inihahain sa Kongreso para diyan sa institutionalize noong food stamp o yung services na yan na pinaglilingkod ng ating DSWD. So, nasa 300,000 beneficiaries ang maaaring maserbisyuhan muna nito at nais ng mambabatas na kung may pondo ay paabuti ng nasa 5,000 ang ayuda from 3,000 original. So, bali kasi itong program na ito ng food stamp, 3,000 yung iaayuda doon sa nasa 300 beneficiaryo. So, yung all over the Philippines, 300,000 yung maaaring mabigyan ng beneficyong ito na nasa 3,000. So, ngayon, nasa committee ng social services. Pabuti na nga naman nila ng 5,000. So, magandang bagay yun, di ba? So, kung may pondo. So, ang FSP fund o binibigyan ito na sa beneficiaryo ay tradable value na mabibili sa accredited retail store. So, bibigyan sila nung card. Yung card na yon ay parang debit card yun. Yun ang ibibili nila noong mga pagkain na para sa kanilang para makasuporta sa kanila, makatulong sa kanilang kung kapos yung kanilang kinikita bilang beneficiary. So nasa 1.8 billion fund naman o di umano ang nila ng DSW dito kaya lamang ay kung papaabuti na nasa 5,000 ata ay 100,000 lamang ang maaaring naibigay at nais nilang pondohan ng buong 300,000 beneficiaries kung pupondohan ito ng DSW. So yun, maganda yun maganda ang pondo ng DSW. Sige mo, yung 300,000 malaking tulong yun from the siguro na mahigit na 1 milyon o nasa kulang-kulang na 2 milyon ang mga Pilipino na unemployed or underemployed. So
So ngayon, yung unemployed at underemployed na yun ay yun yung mga hindi kumikita ng sapat. So ngayon, yung 300,000 malaking bagay na makatulong doon sa mga unemployed o underemployed na hindi sapat yung kita. Alinsabay niyan eh yung yung ayuda nung Pantawid Kapamilya. So halos dalawa yung kanilang programa na makatutulong doon sa mga kapuspalad o maliit yung kita. So mas maliit yung Pantawid nga lang kaysa dito, mas malaki to. Kaya parang limitado nga lamang yung matutulungan to, nasa 300,000. Yung Pantawid, milyon na tutulungan nun na mga kapuspalad natin mga kabayan na unemployed, underemployed na gano'n. So ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-aproba ng food stamp program ng DSWD ay ating mariing sinusuportahan ito at isinasaboses sa mamamayang Pilipino at Kongreso, Senado na suporta ng programang ito upang ma-institutionalize ito at makatulong sa ating mga kababayan naghihikahos o nagugutom. So malaking bagay ito na programa ng ating DSWD na mapondohan ito taon-taon para matulungan yung magpalad doon sa ating status ng ating ekonomiya na hindi naman tayo wala tayong full employment or hindi lahat may trabaho at mayroong kinikita ng sapat. So ngayon ay itong ayuda ng DSWD o Social Services ay makatutulong doon sa kawalan ng trabaho, hindi pa natin maabot ang full employment. So ito yung malaking bagay na pagkarapatan din ng sino mang Pilipino o nakatira sa bansang ito na sila ay makinabang doon sa ating yaman ng bansa na kung saan ay nakikinabangan lamang natin mga kabayan na nakapamumuhay ng sapat o may sapat na kita. So kaya yung mga walang kinikita o hindi sapat na kita, so they have to be support o mabigyan ng assistance ng ating DSWD. So ngayon maganda. So yan yung ilan na mga trabaho ng ating DSWD. Pero syempre ang higit sa lahat dyan ay pag-iba yung pamahalaan, full employment. So malaking bagay ang at dagdag tulong din ito doon sa Pantawid Kapamilya program upang walang Pilipinong gutom. So both program ng DSWD ay malaking solusyon sa kawalan ng sapat na trabaho, lalo na walang kita. So malaking bagay yung programa ng DSWD niyan. At lalo kung may institution or ito ay yung DSWD aside from kasi kaya na institutionalized nila dahil nga sa yung ating bansa ay hindi naman maabot yung total employment. So kanilang nagiging kanilang kailangan magkaroon sila ng itong programa para ma-sustain yung mga walang trabaho. So but definitely higit sa lahat ay pag-ibayuhin ng ating pamahalaan ang mabigyan ng mahusay na trabaho ang lahat ng mga Pilipino. O wika nga maabot natin ang full employment at standard pa. Ang kita upang walang Pilipino at magutom o maghirap kundi ayon sa karapatan ang pamumuhay. That's the goal. So dapat yung ating pamahalaan. So ano man yung administrasyon, mula dito sa administrasyong ito, ano man yung nagawa na kanyang pag-ibayuhin para maabot yung full employment. So that's the goal of our government, dapat maabot yung full employment na lahat ng Pilipino makapagtrabaho, may trabaho at standard ika nga na binabalangkas ng ating karapatang bansa. So with that, wala maghihirap mabubuding na Pilipino, everybody lives according to the karapatang pantao. So yung kapag tayo sa karapatang under our democracy, so walang naghihirap, sapat yun, standard ika nga standard na pamumuhay. So ibig sabihin pag standard para ka nasa yung standard na ika nga, para ka namumuhay di mga maunlad na bansa kagaya ng Estados Unidos ng halimbawa yung ilang maunlad na bansa, kung makikita mo
yun ay standard or above pa yung ano ba kay UN. Yung pamumuhay na tao ng mga tao ron, standard to above pa ang sinatawag nila, kaya maganda yung pamumuhay nila ron. So ngayon yung bawat isa kapag ikaw ay nakatrabaho, so makapamumuhay ka ng sapat kasi nga naibigay nila yung karapatan mo above pa. Diba, kung kinakailangan na kinikita mo lamang yung standard, halimbawa dito sa ating bansa at 40,000 makapamumuhay na yung 5 katao sa pamilya na maayos. So ngayon ay doon sa yung halimbawa 40,000 mas above pa ron kasi nga maunlad na maunlad yung bansa nila. So kung tayo ay mamumuhayin doon, so maganda yung pumuhay at to above pa, yun ang mas maganda. Kaya lang ang problema natin hindi pa mapaniginipa, hindi pa natin yung ating perspective na dapat na magampanan ng pamahalaan from abiding UN ay hindi natin basta maabot pa dahil nga yung pumin pa lamang hindi na natin makamit pa, marami pa yung unemployed, million pa. So dapat kukumplituhin mo na yun with the standard salary. So yun ang dapat na mangyayari kasi nga from our minimum ba yun to the standard, tapos marami pang unemployed. Kaya nga dapat sana mapag-iba yun ng ating administrasyon ngayon yung pagkakaroon ng full employment to a good salary, halos maabot nyo na yung standard na balakas ng karapatan. So maiibigay dapat yun. At totally kahit na hindi pa man abot yung full employment to standard salary, at least basically mo ay sa karapatan yung mga Pilipino kagaya na mayroong naayudahan na ganito yung ating mga kababayan na mayroong ganitong social services, even though walang trabaho, they can basically live with rights kasi nga dapat talaga yung mamumuhay natin ayon sa karapatan standard niya. And usually kung ganyan hindi pa naiibigay, so everybody has the right para makamubuhay ayon dun sa karapatan. So yung basic at least maibigay kahit pa paano may tirahan ka, mayroon kang kakainin. So yun ang maibigay ng gobyerno. At kung paano sila magiging fruitful, siyempre ano yung gagawin ng gobyerno, mabigyan mo ng pabahay, ano siyempre they should earn, so bibigyan mo ng trabaho yan kahit pa paano, para kung halimbawa yung pabahay at saka yung kakainin nila, at least mayroon silang i-amortize doon, hindi basta puro tulog para kang sinustentahan mo na asawa mo yon o anak mo, di ba? Pero kailangan naman gawin ng gobyerno yon as rights nila, pero hindi panghabang buhay or gaganon ang gagawin sa isang tao para habang buhay. Yun ay hanggang hindi pa naabot lamang yung full employment at sila ay hindi pa na bibigyan ng trabaho or by halimbawa by person na maaaring under pantawid ka pamilya or andyan sa food stamp. So kung magbabatch by batch ka dyan para bibigyan mo ng trabaho yan, parang gagraduate ka na nga doon sa pantawid ka pamilya halimbawa or dyan, so mananatili ka ron hanggang hindi ka nabibigyan ng sapat na trabaho or employment para ikaw ay makapamuhay na maayos. Kasi kung tatanggalin ka doon, buto mga abutin ng pamilya mo, maaaring gumawa ka pa ng buto. Mabuti na yung ganyan kasi maiwasan mo gumawa ng masama. Pagkatapos, ikaw makapamumuhay na maayos. Diba, walang gutom. Konsensya rin ng gobyerno at nalipo ng Pilipino, naglipa na yung mga gutom ng mga Pilipino, di ba? So kala natamasahin din yung mayroon sa bansang ito, hindi naman nila natatamasa kasi wala nga silang trabaho. So gobyerno mayroong yan ay ng gobyerno, kanilang trabaho at yan ay kanilang responsibilidad doon sa kanilang mamamayan, kaya nagbubuhan ng gobyerno. So kaya dapat ay maibigay nila yung from the basic to the talagang standard na maibibigay nila doon sa mga mamamayang Pilipino na according to the right. So gabay ng ating Panginoon Diyos ang pamahalaan na ito ang pamahalaan upang mabigyan ng trabaho lahat at maidahan ng mga hindi sapat ang kita at mga walang kinikita o trabaho. So yun dapat sana yun ay magabay ng ating Panginoon gobyerno
para magpamahala sila ng mabuti, maibigay nila yung sapat na kabuhayan para sa mga mamamayan. At mabuting pamamahala syempre from the peace and order, pagbibigay ng kapayapaan or justice. Ngayon ay sa ibang impormasyon na ating nakalap naman ay yung CHR, Commission on Human Rights, ay naglunsad ng complaint portal o CHR mismo na Human Information System Monitoring Outlet na ang layon ay ma-digitalize yung kanilang complaint section at mabigyan ng pagkakataon ng vulnerable sector makareklamo through this complaints portal. So yun, yung ating Commission on Human Rights ngayon ay umusad for digitalization na mayroon na sila ngayong complaint portal na makapagreklamo yung sino mang Pilipino na kung sa tingin nyo kayo ay nalabag yung karapatan ninyo. So through internet ay pwede kayo mag-submit ng reklamo nyo doon sa Commission on Human Rights kesa pupunta pa sa region. Kasi yung Commission on Human Rights, ang opisina nun, every region lang. So ang region natin, hanggang region 13 yata yun, tayo. So hanggang doon lang yung ating Commission on Human Rights from the region, from the head office nila. So doon lang pwede makapagreklamo yung ating mga kababayan kapag ikaw ay nalabag yung karapatan mo. So, halimbawa, nandun ka sa probinsya, napakalayo nung kung saan yung regional office nila at kung ipunta nila, paano ka makapupunta ron. So, napakalayo, lalo na kung tatawa ka, napakamahal noong long distance. So, kaya yung portal, malaking bagay nila, almost naman, ay naaabot na ng net ngayon yung malalayong lugar, mga probinsya. So, ngayon, ay pupunta ka na lamang noong nung mga yung mga vulnerable sector, kaya halimbawa nalabag yung ating mga kababayang magsasaka, mga mahihirap. So ngayon ay medyo problema pa rin nila siyempre yung pag-access ng computer, maring hindi sila marunong magpapaturo para makareklamo. So ngayon ay yun yung dapat nilang isahin dyan, paano kung ganun yung mga kababayan natin na labag yung karapatan. So paano sila pupunta ng computer shop at para ireklamo yun, di ba? So sinilalapitan nila doon sa halimbawa sa bahay pinabuso, halimbawa mabuso ay nasa gobyerno, halimbawa ay sa barangay, diba? So ngayon pahirapan ngayon kung paano, halimbawa paano sila lalapit doon sa ireklamo so that kung na marunong, di ba? So yun ang isang dapat tingnan nilang komisyon ng karapatang ng tao, yung vulnerable sector. Kaya nga sila naging vulnerable, maaaring illiterate sila for the computer para maipadala yun. So yun titingnan nila kung paano matutulungan at mabigyan ng ilang mga tips. So paano kung wala kaming alam halimbawa na makapag-compute? So sino tutulong sa amin? So complaint, yung mga dapat tingnan. So makaroon dito ang ating mga kababayan lalo na sa malalayong lugar na through internet. So yun, maipapay nila yung kanilang complaint nga. So yun yung problema lang. So maliban dito sa less cost yung maipay nila ang complaint nila kung saan malayo at costly ang pagpunta sa mga regional offices para makareklamo. Yun ang kaya mahal yung pagpunta ng regional office niya. Kaya ginawa nila through portal. Ma-reach ang regional office na magrereklamo na mula doon sa internet. Kaya lang yung ilang mechanics na maaari nilang tingnan yung literacy ng mga kababayan natin para makapag-computer, pumunta ng computer shop para reklamo yon, di ba? Lalo na kung wala ka pang pera, yung 20 pesos pahirapan din. So yun, so ngayon ay maliban dito sa less cost systematic complaints, pinakamahalaga sa lahat ay ang ating CHR ay magpahira ng fair justice from the victim of human rights violations at anumang mandato nila na dapat nilang ipaglingkod at pagbibigay ng katarungan. So maging mula sa pagpapatubad ng kanilang tungkulin at hindi maging bias o umabuso din tulad ng mga abusado sa kabuuan ng pamahalaan. So God guide you at enlighten you with Mother Mary. So ang pinakamahalaga sa lahat, kung mayroon ka man systematic kung ganyan, para makapagreklamo ang CHR o para sila ay mareklamo, ay syempre yung
hindi ito para pakitang tao lamang para maabot sila, kundi you will give a fair justice to all at walang kinikilingan. So yun ang pinakamahalaga doon. So sana ay walang ganon ng mga walang ganon na nararanasan ng ating mga kababayan sa ating CHR na mayroong inequality. Kagaya, halimbawa sa PNP o ibang ahensya, sa ating korte o sa ating justice na mayroong inequality kapag nagre-reklamo. So hindi nabibigyan ng katarungan. So yung ating CHR, iwasan na kayo ay maging kagaya nitong mga abuso na inyo rin na-actionan na umaabuso sa kanilang tungkulin. So kapag kayo pa ay naging ganyan, so wala nang lalapitan pa ang mamayang Pilipino para mabigyan ng hustisya kung yung pamahalaan nilalapitan nila ay abusado at kayo yung mabuso rin, saan palalapit ang tao, di ba? So yun ang problema malaki doon. Kaya dapat yung hanay ninyo ay maging strict to be transparent and accountable. Dahil kapag kayo napupunta ng tao kapag naabuso nila yung karapatan nila from the government, di ba? Kasi kayo yung lalapitan ng mga naabuso ng halimbawa pulis, nasa gobyerno, di ba? Or even na mga pangkaraniwang mamamayan na mayroong pwedeng makapang-abuso, di ba? So ngayon, kapag kayo ay hindi ba sana yung sa mga kapangkaraniwang mamamayan, pwede sila makalapit sa ating pulisya or any court. Pero kung sa gobyerno, kapag yun ang umabuso sa isang tao at kayo ay naging abuso rin, problema malaki, wala nang nilapitan yung mga tao, di ba? So kaya kayo dapat ay maging accountable. Higit doon sa ating mga nasa gobyerno kasi last line na pwedeng puntahan ng mga mamamayang Pilipino para kung sila ay maabuso, halimbawa nung nasa pamahalaan, particular yung ating mga nasa pulisya na mayroong maraming umaabuso o nakakaabot ng tungkulin, nalilimutan nila yung matinong peace and order. So kapag nalapitan sila at kapag sila yung mabuso rin, kawawa yung tao na naabuso, sila ay mamumuhay ng na chaos o suffer yung bumuhay nila, di ba? Kasi hindi nyo natulungan sila for katarungan kasi nga hindi kayo kung kayo ay nagkukulang, nagiging mali or naging abuso at naging sa inyong panunungkulan. So kaya dapat accountable at maging mahusay kayo kaysa doon sa ating pamahalaan, sapagkat higit na dapat mahusay kayo doon sa ating mga nasa pamahalaan. Kaya nga puro lawyer kayo dyan dahil sa yung mga nasa pamahalaan, kapag umabuso yan, kayo muling malalapitan ng mga tao. So kaya kapag hindi kayo malalapitan ng mga tao at kayo ay magiging abusado rin, so problema malaki. So sana magabayan kayo ng pananagan kayo at kayo ay mahusay sa inyong tungkulin at mula dito sa inyo nilulusan na iba't ibang mga programa para maging effective, efficient at kayo ay makapaglingkod ng lubos sa mamamayang Pilipino. So sana maasahan ng mamamayang Pilipino sa hinggil doon sa balangkas ng karapatan ng pantao kung paano nila pagtanggol at protektahan sa kanilang karapatan, di ba? At so yun, at muli ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, maging ang buong mundo, mula sa ating pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya at tugunin yung karapatan ng pantao. Ang mamamayang Pilipino naman ay sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting mamahala, patas na hustisya at karapatan ng pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa at madali ang ating kaunlaran. Yan. At yung may tayong maunlad at mas madali ang kaunlaran. At higit sa lahat ay tugon ating sa buhay ang mabuting balita upang sa gayon ay tayo ay lubos na magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa kabutihan na ito na tayo ay yung nasa pamahalaan na mamahala ng mabuti yung mga may sumusunod sa pamahalaan. Sapagkat yan ay kaakibat puting balita na tayo ay yung pamahalaan ay tayo ay nadidisiplina o sumusunod tayo dyan, yung nasa pamahalaan naman sila ay naglilingkod ng atin. So yun, at muli, magandang hapon nyo lahat. At sana nakapagsubuhan ito naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito mula dito sa ating tinuyang ito na issue mula doon sa food stamp at dito sa pag-aksyon ng human rights na complaints na pagkasagawa nila ng mga efficient o effective complaint process. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.